All right, once again, thank you so much sa mga nagtanaw karon no. And this is our first episode sa Rookie Podcast. I'm so excited no and uh kanang naa na tay mga viewers karon. So this podcast, by the way, guys, is I made this because I wanted to know, or I wanted to figure out kana mga stories sa ato ang mga virtual assistant. Grabe dyan ako kakulba, guys, no? And I believe na kanang we are doing this for a good reason. And we are here to just talk about stories about kanang sa atong mga fellow virtual assistant, unsa jud ang ilang mga ginaagian, unsa ang ilahang mga struggles, unsa ang ilang mga challenges na na-breakthrough, mga nalampasan nila na stories or na challenges, I mean. And this podcast is to really inspire you all. Labi nagsugod pa lang ka sa industry. Grabe guys, kulba juday kayo no kanang magsugod tog podcast kay bag-o pa murag bag-o pa ko nakabalik og usab sa mga anin na platform. And I'm so excited to talk to this person na atong i-interview karon. This person is a rookie. Bag-o siya, bag-uhay pa lang siya sa industry. This person is a OFW. OFW siya for 15 years. Experience niya kay 15 years as an administrative staff or assistant sa usa ka ospital sa Saudi Arabia. And right now, just recently ba, na kanang nag-transition siya into becoming a virtual assistant. Usapod, kani po ang atong guest mga higala, no? Kanang makaingon na jud ta na kanang season na jud siya kay nana siya sa mga, correct me if I'm wrong mami, nana siya sa mga around 40s or 50s. So makaingon jud ta ba na hala no kanang dili jud di ay ulahi ang tanan. Dili jud di ay kanang hadlang ang imuhang edad para magsugod ka diri na industry. And aside from that, guys, kanang kani siya na ato ang guest karon is naila-ila na ko na siya sa Facebook. Nag-message siya sa ko akan nakakita siya sa usa sa ako ang video. And mao to, nag-message me, nagstoryahanay me, and anak ko ba na, me, na-inspire kay ko sa imong story ba? Why not magbuhat ta og podcast? Magstoryahanay lang gud ta. So, with no further ado, guys, kabalo ko na kuan kayo ang atong time diri, busy tatanan. With no further ado, ako anang i-introduce ang atong guest, si Mami Che, si Mami Che Lynn Reyes of Davao City. Ayan. Hello, Mami Che. Hello. Hello, good Alright. evening. Right. Mag-hi ta sa atong mga viewers karon. Basta Hi sa yung tanan viewers. alright. Well, happy kay ko mami na naa ka diri. Karang mga 15 minutes before 7 bakulbaan kay ko kalala wala na nag-respond si mami, but thank God na naadjud ka diri mi, and I'm so happy, I'm so excited kung unsa ang imuhang mga insights, unsa imuhang ma-share sa um atong mga audience o sa atong mga fellow rookies. So me, pwede ba ka magpaila-ila karon? Paila-ila daw imong kagalingon og unsa imuhang ginapagkaabalahan, unsa imong trabaho og um, something about you. Sige, mag-start ta. Ako day si Che. Ex-OFW ko for over 15 years sa Saudi Arabia. Nag-start ko as medical secretary for 4.5 years two different hospitals. Tapos 12 years naging administrative assistant ko sa oncology center. First 7 years na akong gihawak is isa ka section, pediatric oncology section. Then after 7 years, gi-appoint ko as to cover sa chairman's office kay nag-resign na ang iyahang administrative assistant. So from 2017 to 2022, ako ang chairman's admin assistant. Tapos during sa ako ang stay sa Saudi Arabia katong pandemic time, September 2020,
nauso ang online courses. So, na-encourage ko, nag-enroll ko for a paid online course as an Amazon Seller VA. Mo na nitong nag-start ang journey sa ko sa kong VA journey. Kaso lang tungod kay naa pa ko sa Saudi, naglisod ko og apply kay kasagaran na gina-applyan ako sa online jobs PH ko nag-apply. Ang platform na akong gamit pero ang usual nila ginaano is dapat physically present ka sa Philippines. Mo tong wala na ko siya na-apply until such time na nag-exit na ko sa Saudi tong 2022. 20 June 2022. Mm. Ah pag uli na ko, apply lang gihapon, padayon lang gihapon og apply online, maski wala pa ko'y experience, sige lang gihapon, persevere lang gihapon og apply. Until finally, tong March 2023, nadawat ko as a digital marketing VA. Pero kuan ka ng nag-work ko dito as kuan niya ang ako ang client from US based ang akong client. Pero nag-ano ko less than a year lang ko dito nagtrabaho. Then in Feb 2024, naka-try sad ko mag-work as CSR non-voice. Kaso lang wala ko nagdugay kay due to challenges sa meeting sa quantity expectation, ah, wala ko kapasar sa kuan, wala ko nakapasar sa first month na ano na murag training period nila ba. Mm. So ingon ko wala ko gaundang ga-try ko sa kung kuan na dapat mag-upskill. Dapat na Mm. ako mga tools na nahibal-an kay ang competition as a VA lisod jud kaayo. Tama. So katong kuan from Amazon Seller VA, nag-shift ko to medical VA training. Nag-enroll na sad ko tong September 2024, recently lang. Mm. Kuan siya, na-complete na ko, 2 weeks online course, pero ang challenge lang gihapon, kay tungod walay experience, wala lang gihapon ko nakakuan. So karon ang ako lang is sige lang gihapon ko. Wala ko nawadan og hope na one day ma-meet gihapon nako ang ako ang the one. Gani. Tapos Tama. yeah, unya kuan na sad last November 20 katong November lang nadawat na Mm. pod ko as VA. Kaso last day of 2024, December 31, nag-message na nag-restructure ang company. So, Hmm. appeal ko sa natanggal na pod sa service. Agoy, So, agoy. mo nang karon 2025 ang ako is new beginning, new opportunity. So, laban lang gyud. Mo lang gyud na. Mao jud mami ba no kanang daghan jud kita ako pod may personally dili jud swift ang akong experience as a dili jud smooth bitaw ang akong experience as a virtual assistant. Nagsugod Mm, kog 2018 pero wala pa jud ko kabalo ato mami na virtual assistant ito. Ang ako alang kay murag nagtrabaho lang ka sa home ba. mm, Nakasulay pod kog mga na-scam, nakasulay pod ko og kanang natanggal, na-reject, na-fire, daghan jud kay tag mga maagian. So kamo mga viewers no, dili jud na siya ingon na kanang kung magsugod mo as virtual assistant or mag-enroll mo, dawat na dayon mo or limpyo na or hayahay na jud ang inyong pamuyo. mm. Dili jud na siya tinuod, di ba mami? Yes. Dayon kuan mami ba naa kay na mention ganiha na kanang na curious jud ko ba kanang kuan man no kanang usa man jud sa impression mamino na kanang kung mag-adto ka og abroad og especially ang imong position kay admin assistant sa usa ka ospital sa Saudi Arabia. It's a very big privilege na may kang admin Mm, assistant. yeah. Ang uban kay domestic helper, ang uban kay kana mga worker, pero ikaw naa ka sa ospital domestic helper. Nindot kung ato ang kuan ba kung atong buot huna-unaon ba, imong position is nindot na. Pero aside sa mga nahitabo sa imong meme, what is the reason nganong gipili nimo ang virtual assistant rather than going to or applying to any hospital here in the Philippines as an admin assistant?
Ah, ang reason nako motong 'di ba nag-enroll ko og Amazon Seller VA kay in preparation katumanggod na time in 2020 gi-inform nami sa gi-inform nami sa among gitrabaho sa akong gitrabahoan na ah, mag-Saudization na sila. So tanan expatriates na Filipino expatriates working dito sa hospital nanay ano ba murag gihatagan nag 2 years ultimatum na until this time na lang mo. So motong ako nag-prepare ko sa akong sarili kayon ko napaman ko estudyante. So kinahanglan kana pong kuan gud gani na naanad ka na nagatrabaho ka. So murag kuan na mawad-an kag trabaho murag lain sa feeling na kinahanglan active gihapon ka, kinahanglan working gihapon ka kay gusto nimo mag-learn gid ka. So ang ako is motong nag-decide ko to kuan na transition to VA. Nag-prepare ko, nag-take ko atong exam kay tungod pag uli once na mouli ko wala ko'y usually manggod ang OFW pag mag-uli lisod kay mangitag trabaho sa Pilipinas. And if wala kay dako kayo nga savings while naagi hapon kay mga estudyante, so dili gyud ingon na enough ba. So kinahanglan gyapon ka mo mukayod. So mo Mm. nang ako ni prepare gid ko para sa ko ang kuan. Kaso lang from corporate to lisod gyud di ay. Lisod jud na Lisod may gyud di lisod ay. jud. Yeah, lisod Mm. gyud di ay. Pero sige lang, kuan lang gyud gihapon. Ang imuha lang gyud is ah padayon lang gyud gihapon hantod ma-meet nimo tong imuhang perfect one para sa imuha. Tama jud padayon jud tami. So na-curious lang ko mino pero naara pud ra nimo if itubagon ni nimo or i-decline nimo pag-answer. Pwede Mm. ko mangutana og personal me. Nag-mention man gud ka ganiha na nag-eskwela pa imong mga anak. Curious ko Mm. ba naa pa kay partner or Yes. Yeah. or Naa. so so my next question me is ang imong partner kanang how did he supported you sa imong transition kay I believe sa imong transition na adyo mga times na adyo mga adlaw or siguro days or months na wala kay kanang income so Mm. unsay kanang murag set up ninyo me ato na sitwasyon. Ang good thing lang is that kay naman pud siya trabaho. Ang iyang trabaho is murag BPO gihapon pero sa lain nga BPO sa US based gihapon na company. Mm. Ang by the time na nag-ano is suportahan lang sa finances, tinabangay, Ay and then nice. tinabangay lang. So kung kinsay wala, tabangan tabang jud ang kuan, sharing jud Mm. sa expenses. Hala mami no Kay grabe ka. especially na napay estudyante. Gani, blessed kay ka mami kay naa jud kay supportive na partner. Dili pod tanan ka parehas nimo na naay kanang supportive bitong partner. Naay uban na kanang kung wala na gani kay kwarta, wa na kay pulos, di ba? Or kanang biyaan na ka. I've heard a lot of stories about that. Oo, So grabe jud oo. kay ka-blessed. Takot yung mga kailaing ana. Mao jud tama no. So anyways, may balik ta sa imuhang journey may katong mga first few days or weeks or months na nagsugod ka as virtual assistant. Unsa man to? Nag-struggles ba ka? Nangapa ba ka? Or unsa imuhang mga difficulties sa pag start as a virtual Oo, assistant? struggle kaayo kay tungod dili ko familiar sa mga tools. Good thing Mm. kay before mi gisalang sa client, nag-undergo mig 1 month training. Pero dili siya ingon na enough na kuan kay pagka-actual na nanay daghan queries, nanay daghan kuan na murag oy kadali lang kinahanglan nako ni i-research kay murag wala nako ni na encounter murag ana gani kay syempre pinaspasay ang training dapat full package mo. So moto na struggle gud siya kay ang pinakakuan gud is ang mga tools so dapat ma-familiarize nimong mga tools Mao na jud imong mi. gamiton. So kanang wala ra pod ka naglisod me from being an admin assistant which is mainly kanang naa jud ka sa office or physical jud imong work
two virtual assistant which is kanang mura bitaw siguro na ay support pero kanang very minimal bitaw then mostly ikaw ra jud tanan naglisod ka ana na part me. Oo, naglisod pod kay siyempre at least kanang sa corporate manggod naa imong boss mapangutan-an nimo kung nay mga kuan, unlike sa kuan na kanang ikaw na lang tapos ikaw ang mag-decide bago nimo i-present sa imong client. Mm. So kinahanglan gyud na kanang kuan gyud ka pirmi kanang sa imong Maabtik. trabaho o abtik ka Mm. pirmi niya imong trabaho dapat kinahanglan imuha yung i-double check pirmi na tama gyud siya before nimo i-present sa imong client. Bitaw no dapat importante jud nang kanang mag proofread jud ka ba i-check jud mo ang imuhang mga output. So perfect ka ana mami. Anyways kanang you mentioned earlier Mina kanang about nag-enroll ka sa course. So pila may kung okay lang sa imo amin no, pila may mong mga estimate na nagasto? Kadto na time tong sa Amazon seller medyo dako-dako pod siya kay Mga pila man ang kanang okay ra sa imo i-disclose or kanang mga okay lang kwan man. Ang course ato is nasa 18 plus 18K? thousand. Oo, nasa Uy 18 Ginoo. plus. Kay naa ako'y kuan, tungod lagi na kanaganing wala ko'y idea or wala ko'y know-how sa virtual platform, mo tong nagkuan ko og kanang one-on-one coach. So So, coach jud siya. So di ikaw ra jud ang iyang gitudloan mi. per kuan siya kanang recorded ang imuhang modules, recorded self-paced ang imong modules, pero Mm. paghimo na nimo sa kanang mga assignments, Mm. naa kay coach para i-correct ang imuhang trabaho. Tudluan ka Ah, or nice. Nice ang i-assist ka question. sa mm. I-assist ka. So nice jud ang mi kanang naa jud kay coach. Naay usa ka question diri sa atong comment section or sa atong usa sa audience nato mi. How was the adjustment period? Kung giunsa nimo pag-adjust? Ang ako alang is katong during sa kuan nako, before pa ko na katong sige pa lang kog apply, sige na kog Mm. kuan, sige na kog tan-aw sa YouTube, sige na kog kuan sa mga kanang vloggers na kung unsang buhaton sa ing-ani nga kumbaga nga tools para at Mm. least para at least naman lang ko'y idea, basic idea lang. So kinahanglan gyud magkuan gyud ka, kinahanglan gyud na kanaganing upskilling gyud ka sa sa imuhang sa mga tools kay kana gyud ang kinahanglan. Mao jud ni no kanang siya ka na, so speaking of influencers mga vloggers kinsa ba nimo mga na-tan-aw na vloggers before? And I'm daghan kay vloggers Daghan, dari sa comment section. daghan pero nakalimot ko sa pangalan. Nakalimot ko sa mga pangalan pero Nakakuan daghan ka sila. kaila ka katong itong influencer na Sigig Antipara din ay bungot then kanang kuan kaayo kanang Si gwapo kaayo Bisayang si John DA, Lloyd. si Bisayang DA, Ah, naa oo, si naga-follow ko sa Bisayang DA. iyang Facebook, Bitaw na. sa iyang You know page. what, dako jud kayong tabang bitaw ang mga influencers mi no labi na sa mga Yes. newbies kayo kay kabalo ba mo guys na nagsisimula pa lang ko kanang board ko sa Facebook sige kog search og mga hiring sa Facebook mga freelancers ana nakita na ko ni siya si Bisayang VA then from there nag-ana na gid ko one day makita na jud nako si Bisayang VA so kita jud nako siya guys hamis jud siya in person bitaw mi kanang bitaw may katomi kanang unsa man ang imuhang kanang makaingon sa imuhang experience so far mi sa pag undergo sa agency is it much better ba jud siya kung kumpara sa self-learning para sa mga newbies na naminaw? Sa akong experience, okay siya kay tungod na i-training.
labi na sa mga newbies. Pero siguro sa katong kung medyo tenured ka na, so mas maayo tong nanakaimuhan ka ng direct client. Kay Oo. siyempre kabalo naman ka, hawd naman ka. So kumbaga sa ako okay kay sa ko atong nag-under agency ko kay tungod monitored me, although Mm. naay times na murag micromanage siya, pero ang nakagwapo lang kay monitored me, matudluan me sa mga Mm. task. Oo. Nya prepared ka bago ka isalang jud sa client. Dili tong ingon na mga pa ka na murag nagakuan lang ka kanang pretending na kabalo ka. Mao gani. So Mm. may gani mino wala dili ka member sa fake it till you make it na grupo no. Wala Kay man pud. ma- maayo jud na may tama jud na imong desisyon sa imong kinabuhi mi na wala jud ka nagkuan Kay hadlok nagpa-member sa man ila ha. hadlok man god na mag-pretend ka lang na kabalo ka tapos by the time na magtrabaho ka, dili wala ang quality sa imong trabaho, siyempre pangit pangit sad kung wala gyud. Mao jud. So kanang advice na ako sa inyo ano sa mga naminaw no kung magplano gani ka og virtual assistant tapos wala kay alam mo diretso mo go lang ka tapos gi-fake lang nimo tanan di jud ka mulungtad. Bali murag wala kay foundation Mm, mi no. So kani mm. makita jud ako kay mami ba na nag-invest jud siya. Liman ka 18K. You know what me ang ako ra jung ma-dare na magasto sa mga courses mi no kay mga naa ra jud sa 2K. May gani ang course ni Bisayang VA kay tag 600 kuan lang kapin. Barato ra jud kaayo, gwapo na si Bisayang VA, gwapo na, buutan pa, barato pa jud kay mga course, oh, di ba? Bitaw mi. So how does this kanang mga courses help you as for sa imong journey as a virtual assistant? Mag-gain gud ka og kuan, self-confidence. Kay at least naa kay idea or naa gyud kay knowledge sa imong buhaton. Mo nang Mm. mo nay akong nakuanan. Kay even sa katong recent nako na enrollment sa medical VA training nako, Mm. at least katong katong kuan ilahang mga tools sad napod sila ilang sariling tools, at least nakabalo ko. So, at least dili ka mahadlok na mag-apply, magbutang sa imong resume nga naa kay naa kay hands-on experience. Nya unsa may Mm. masulti nimo ana mi kanang mga uban na gina-fake nila ilang credentials? Like kanang gina-fake nila ang ilahang mga experience. Kanang why the reason why I'm asking this is because nag-undergo man gud kag process. Wala ka kanang murag Mm, dili ka kanang murag sugod lang ng sugod ba. So unsay mm. ma-advise nimo sa mga ga-fake og credentials? Well, kung ikaw, naa gyud kay kuan sa imong kumbaga hawd na ka sa mga tools nila, kung unsa ang kuan sa trabaho, siguro okay lang siya. Kay kumbaga kaya nimo mo diskarte. Pero kung newbie gyud ka na wala kay any idea about the virtual platform about sa work, ayaw lang sad kay kumbaga dili lang mag-arisgar kay kumbaga ang siyempre ang reflection sa kumbaga imuhang magkuan ka dili dili nimo dili tinuod gi-fake lang day nimo to imuhang experience unya pagkahuman pag-abot sa trabaho ang imuha pong quality of work dili pud maayo. Mao So jud. ang feedback ato instead of ang kasagaran pa naman isa lang ang nagtrabaho ma-generalize. So instead na isa lang ka kumbaga Filipino ang nagbuhat og ingato na generalize na mga Pilipino. Murag nga na gani. Oo, Ingana ang tama effect. bitaw. Tama bitaw jud na mi, mao po jud bitaw na akong napansin. I don't know sa mga viewers ha, but kanang tungod sa kadaghan sa mga virtual assistant na mga
dili po na to ginakuha ng nationality, no, but in general Mm. ba daghan sa mga virtual assistant jud na kanang biskag gamay kaayong rate tapos grabe kaayong workload ginapatulan, and that Mm. gives the impression sa mga client na ay musugot ra man day ni sila og kanang Oo. in-ani na gamay, so inana jud, Mm. no, so kanang nauso na jud ang Murag $3, but we don't, again ha guys, sa mga audience, we don't discriminate those who have $3 kay dako jud ka na siya na values in peso Japon, decent Japon na siya, pero as kanang if you have the chance and if you have the capability to invest para ma-upskill nimo ang imuhang expertise or mga specialization, kanang buhata na do it, because that will really help you in the long run. Kay kung magpabilin lang jud ka sa kanang iya-iya kanang murag survival mode lang bitaw mi, no, kung magpabilin lang ka ana nakuan, dili ka mag-invest, dili ka upskills, makuan jud ka, malowball jud ka, di ba? mm. So, Mm. naay question diri mi ba, since nag-enroll man ka, nag-mention man ka og medical billing, so gi-pursue ba nimo na karon? Sige kog apply gihapon, kaso lang again kuan kumbaga ang requirement ang akong ginatan-aw magud usually 'pag mag-apply ko kung gadawat ba sila og kanang walay experience, even though na naa kay background pero walay experience, nya i-training nila kana ingana ang akong gina-check permi once na mag-apply ko. Kay siyempre sayang man pud kay mag-apply ka unya pagkahuman moingon dayeg wala kay experience. So what's the use na mag-apply ka unya wala kay experience niya naka-post didto na necessary or kinahanglan good with experience. Hmm. So Mm. okay lang sa imuha min na biskag imuhang imuhang naskwelahan kay let's say medical billing or Amazon, pero dili Mm. mauto ang imuhang na trabaho jud in real life. Okay ra na sa day, okay ra na sa imuha. Okay lang as long as na kabalo ko sa trabaho. No, grabe. Tama jud Mm. guys. So kanang mura bitaw, if the opportunity knocks, grab it, ana ba? Mm. Mo agree ka ana na statement mo? Yes, basta as long as kabalo pod ka sa imong trabaho dili tong sugod ka lang unya pagkahuman wala day kay kumbaga wala kay dalang baon na pang kuan sa imong trabaho. So Mm. Mao jud. Tama jud na. And I really like your consistency mi. Guys, you mentioned sa imuhang bio nagisend sa kuha, almost 1 year na ka nag mm. VA. Yeah. Then you also mentioned na dili to siya kana na 1 year span, dili jud na siya isa lang ka client. You have undergone Mm. a lot of clients. Mm. Tapos naka-experience pod kag rejections, naka-experience pod ka og kanang na-let go og kanang mga natanggal. So Mm. far me, how do you cope up with this mga rejections, mga discriminations and disappointments? Well, ang ako lang is kuan, ah, tungod kay ang rejection dili man gyud mag-define kung, unsa imong worth ug potential. So, kuan lang, kanang padayon lang gyud, persevere lang gyud ka sa pag-apply until kuan niya ang imuha lang gyud is kuan ka kanang tawag ani, continue learning para by the time na naay gwapong opportunity, so kuanan applyan dayon para once na kuan ka ng kabalo ka na kaya gyud nimo ang trabaho. Tama, tama. So wala ka nakaagian na mga point me na kanang mag-reject ka then maghilak-hilak ka, Ay wala, magsadsad ka, wala, wala. walay ingana. Kay kato bitaw, funny kay mi kay kanang katong nagsisimula pa jud ko, grabe jud kayong rejection, as in kana bitaw kanang direct to the point jud ang rejection, and kanang mag-expect bitaw ka na grabe na invested na kayo ka sa application pero Mm. na-reject ka. Grabe Mm. hilak jud ko sa una mi. And Kapoy gud kaayo mag-apply, labi kapoy. na kanang maghimo kag video, mag-take kag True. assessment tapos in the end
Wala di ay. Mao so katawanan kayo mim kanang katong unsa tong tugtog sa una ay na kana bitong at ang hirap pagmana na magpatugtog ko ana maglilak ko to sa buang. But inana bitaw I do believe that rejections is not rejections are just mere redirections. Yeah. Kay the reason why, kasi I believe that there is a specific success na naghulat sa Mm. imuha in sa Naghulat sa unahan. imuha. And Perfect timing lang. yes, that is correct. And those rejections are redirecting you to that success. So Mm. grabe jud kaayo no, and kanang kanang ang ako lang mga questions mi no kay I just wanted to kanang give an impression sa mga naminaw, especially sa kaedad nato. Pila na gani imong edad mi kung if you don't mind saying? Nag-turn kog 53 kagahapon. Oh, grabe. Ay, as in, happy birthday to you. Sa mga Thank audience, you. pag-comment mo og happy birthday kay Mami Che. Ayan. So, as somebody no na kanang nana jud ta sa golden age no, kanang unsay benefit or is there any challenge, I mean, working online, especially um an at your age kanang like mga night shift, naa ba kay mga struggles ana? Yes, kay siyempre kung para sa katong nanay mga maintenance, Ay kinahanglan naga-maintenance na. kinahanglan physically fit ka for night shift kay Mm. lisod kaayo na ang mga high blood mag-shoot up. Bitaw. Mm. Pero kuan lang, time management lang gyud tapos kuan lang kanang kumbaga tulog lang gyud And og kuan pod, enough sleep yeah, take care of para yourself. makakuan, oo. Dapat Importante gyud ang vitamins health. jud ta guys. Kay di ta gusto ka ng manglapos na ta sa bongbong ba wa pa nato na-achieve ang atong mga dreams, di ba? So, Mm. dako jud para bitaw jud sa ako amino kanang it's saludo jud kay ko sa mga nanay like you na kanang though naa na sila ay nani at a certain age, naningkamot pa jud og kanang naga-thrive pa jud ani na industry ba. Kay ang impression man gud sa mga tao sa gawas nagtan-aw sila sa tua na ang kani para ra jud ni sa mga batan-on, para ra jud ni sa mga Mm. lig-on, para ra jud ni sa Mm. mga naay degree holder ana dili jud ay guys, dili jud ay siya exclusive. Para jud ay ni Mm. siya sa tanan. Pero usapod dili pod siya nato maingon para sa tanan. Kay ngano you need to have a certain qualities in order for you to survive in this Yeah. industry. Tama ba kami? Mm. 'Di ba? You Yes, need yes. to have that quality. Kay kung dili ka strong, wala kay qualities, ang imuha lang jud kay makakwarta, maka-flex lang jud ka sa imuhang mga dollars dira. Wala jud ka. Di jud ka Mm. kanang maglast. So Mm. speaking of unsay para sa imo mi, what's the foundation of what should be your foundation para mag-survive ka ani na industry? Learning gyud. Magkuan gyud ka og skills. Kay kanina industry grabe gyud ang competition. So ang imuha gyud is to continue learning. Ang importante daghan ka og skills na nahibal-an or tools na nahibal-an so that once na naay right client for you na mag-swak sa imuhang natun-an, dali na Mm, lang para sa imuhang mag-apply. tama. So you have tried working directly with a client da Amy. Oo, oo. Nice. So usay preferred din mo working on an agency or working directly with a client? Ay mas gwapo ang direct sa client. Nice Kay bitaw. at least kuan ah ang sa agency daghan kag although okay siya kay nag-training ka pero daghan kay reporting, daghan naa kay weekly, naa kay monthly, nga na gani na mga reports. Lahi pa Tapos tong kumbaga
i-monitor pa jud ka all the time, i-micromanage. monitored ka, oo, mao lagi. Pero ang imong client kay kuan lang, kulang magkuan lang si moha og schedule lang nalang ka on time sa imong schedule tapos explain nimo kung unsa imong buhaton for the day and then unsa imong accomplishment during the end of the day, okay lang siya. Nice. Ganan ko ato sa imong gisulti mi, no. Kanang, can you give us some sort of parang murag tips, labi na sa mga naminaw ha. Can you give us a tips on how you manage your client? Kana, nice na question. Pag start gud ninyo sa inyong first meeting gud ninyo, i-explain or ask unsa ang iyang katong sa akong experience ha, kung unsa ang iyang expectations, unsa among trabaho. So lista nako tanan. So after ato na every kuan kung unsa iyang preferred na communication, unsang oras mi mag-meet, kuan gyud on time so ang ako alang gi open up na ko siya na para dili siya kuan kay since wala man siya tracker para kabalo Uy, siya na kung unsa akong gibuhat for the day, magkuan gid ko kanang beginning of the day mag-submit ko og kuan kung unsang list sa ako ang buhatonon and then end of the day mag-submit na sad kog report sa iya para lang ma-notify siya kung unsa ang akong nahuman within that day. nice. Accountability, no? Mm. Accountability jud ang important, kay kung wala kay accountability sa imong client or kung kinsa man gani imong gitrabahuan, wala jud, there will be a distrust sa inyo sa inyong between of you, kay ano mo sa Okay, basig walay kuan, walay information si client basig mag-ingon lang unsa kay gitrabaho sa ko ang VA with mao karong jud. adlaw, unsay output. At least kabalo siya sa imong output within that day. Mao jud ni. So kanang manan man ta grabe ka no, mga pang Miss Universe yun ang atong mga question and answers. So far may happy ka sa imong decisions as a virtual assistant. Oo. Ga-enjoy ko even though na daghan kog rejections. Last year lang daan ang akong application na i-send off siguro nasa 100. Ay, Pila lang grabe. ang pila Masipag. lang ang pila lang ang naay mga reply, ma-shortlist ko for interview, final interview, even though naka-experience po ko na na-hire na dili man ingon na basta nadawat ko, ni-qualify ko to undergo the training. Kaso lang sa last week sa training, nag-fail, wala na ako na-meet ang kuan, wala na ako na-meet ang requirements sa isa ka assessment. Motong wala ko na dayon. So, yun ko, sige lang, okay lang. So, dili ni para ako kay nanaunta, pero ang ako ang takeaway ato is nag-gain pud kog another skills na sad during the training. So mo lang Bitaw. to ang ako ang kuan. Dili man ingon na wala man ko nadawat or wala man ko na-endorse sa client pero at least daghan kog daghan kog natun-an sa training nila. Bitaw kay ang usapod sa mistake, ang kanang mistake na wala to na realize ba na mistake there is we are so afraid of interviews. Kanang daghan kaayog mahadlok ay di ko na kay na interviews, maunang maghawpo na lang sila, mangayo na lang sila sa client. But you know what guys, dako jud kag correct me if I'm wrong mami ha, kung naa ka sa interview daghan kaayo kag ma-learn. Daghan kay kag ma-learn na kani mauday ni dapat buhaton next time, mauday ni dapat di na ko buhaton next time. Ano bitaw na especially if kanang panel interview, kasulay kag panel interview mi. Oo. O kana Hadlok. makatawa ko sa panel interview mi kay iya na jud pahambugay. Iya na jud pahilasay. Pero dili man kanang naadyoy mata ang client, no, naadyoy siya eyes for kanang kinsa jud ayang kwaon, kay dili man jud pa maayuhay ang kuan kanang kana bitong murag compatibility ang ilahang sometimes ginatest aside sa skills. Kasulay na kay mga experience ana mi. Naa.
How do you unsa may output ato, unsa may result ato, nadawat ka or unsa man ang mga takeaways ato na Wala, experience? wala ko nadawat. Naay times na murag feeling nimo na ma-intimidate ka. Mm, Ma-intimidate ka sa kuan nga kay tungod ang question dili ko ka-relate sa question kay wala na ako na experience. So, mm, lisod pod kay na maghimo-himo na lang ka og answer nimo na wala man ko ka-experience ato. So, sige lang. At least gani. na-try nako nya mo to na gyapon kay mag-gain sa ilaha. Nay lessons ba? Na tama jud. So Mm. usa jud sa pinakalisod na interview sa tanan no kay panel interview jud. I've been to a lot of panel interviews jud. Pero you know what? Kanang pinaagi ato mino naka-learn jud ko og how to showcase Mm. myself or how to sell myself. Kay sa Mm. sobra kadaghan na maligya murag naka kuan ko ba na hala inani dapat ang akong buhaton para Mm. mabaligyan ako akong self ana ba. Lagi. So, grabe kayo no itong mga experience sa pagiging virtual assistant, itong mga struggles nimo, imong transition, imuhang kanang adjustment period. So, adto ta sa imong life may sa imong personal life. So, Mm. unsa ang imong pamati nimo mi, asay mas better ang pagiging OFW or pagiging virtual assistant? Sa imong opinion na. Ah, kung naa lang kay right client nimo, mas maayo ng naka sa imong family. Kay katong time na nag-OFW ko, ako ra isa. Wala akong Mm. pamilya, nabilin akong pamilya. So daghan kay kog na-miss na mga events, Um, mga occasions. Murag nga na gani na it's for about time na 15 kung years. So karon na naa na lang ko sa balay, naa ako sa balay na nagtrabaho, naa sila. Although Mm. nagtrabaho ka pero at least naa lang gihapon sila. Makastorya nimo Mm. kadali, nya balik ka sa imong trabaho, nga na gani or pwede nimong pangutan-an og help sa Mm. mga things na dili kay kakabalo ani nga tools. Kaya ang ako man sa mga anak online sad sila. Ay, Oo, na nice. ako'y oo, ang tulo nako ka anak online na nagtrabaho. Ay. So mga kuha na day mo may mga datu na day kay mo kay kanang kamo naman tanan nag-online naman mo mga VA naman mo. Dili sad. Kay kinahanglan ko Ay, jud magtrabaho. ganin. Tinabangan lang ay at least ba kanang Oo. kamo tanan. So Mm. makaingon jud kami na kanang virtual assistant change your life as as a professional kay you mention man gud na nalayo jud ka sa imong Mm. pamilya for 15 years. How did it change your life? So far ang sa kuha kay on and off man ang ako ang work. Pero Mm. makita nimo na once na naagid kay ma-meet ra gyud to nimo imong right client para sa imuha. Unya mag-earn ka og kuan. Sometimes ang imuhang huna-hunaon para magkuan ka kung makahit ka atong mga good paying or good benefits na ginahatag sa client sa imuha, lupig pa sa nag-OFW ang imong sweldo. So, Sure. continue Nice lang. jud. Mm. And you kanang family wise me, how's your relationship with your family before na OFW ka o karon na virtual assistant ka? At least karon na kuan naa ilang presence. So, pag wala mi trabaho, manggawas mi, manglaag mi, pang-relax. While Mm. before na kuan, wala. Ang imuha lang gyud is pag wala naka-off ka, manawag lang ka sa ilaha, ana lang, makita nimo sila online lang gihapon. So at least karon physical na gyud. Pero wala man kahay ka ng mga pangluod sa side nila mi na ay gibya kanang layo ang akong mama nganong Wala, kailangan mo wala. ni mama na magtrabaho sa gawas so napasabot Wala. jud di mo sa ilaha mi ang Yes. So maayo. kabalo sila kay tungod man pod para pod sa ilahang future. So at least karon gwapo ang result, ang end result ba, maayo. Mm.
So Mao jud. sila at least karon na nakuha na nila na ang purpose na sa imong paglakaw na napamaayo ilang kinabuhi. Mao jud. Pero dili bitaw tanan bata no na makasabot jud sa ilahang pamilya. Dili jud tanan naay uban na kanang mangluod sila sa ilahang ginikanan kay nganong gibiyaan man minimo, nganong kailangan man kamo adto didto. Mm. May pang ang ubang tao imuhang gikuan giatiman, kami wala giatiman. So kanang Mm. maka-inspire kay kami kay imuha jung na manage ang imuhang family ba. Wa jud di mo sila na kanang na neglect. Imuha jud silang gipasabot jud. So that is very good jud. So kanang sa Constant mga communication gyud, nya open communication gyud kung unsay mga problema, unsay mga kuan, i-share lang gyud tanan ana gani. So magtinabangay mm, sa anything na mag-abot ng mga challenges sa kinabuhi. nice. Nice. Tama jud na mais. Tama jud na mi. Magtinabangay jud ta. Kay kung isa ra manggod kanang ambot kung naa na bay sa inyo nakakita og the breadwinner is pangit to ilahang sitwasyon kay isa ra ang naningkamot as in Mm. may gani mi sa ikaw tong type na OFW na dili inato imong sitwasyon blessed kayo kami na mao na imuhang na sitwasyon. So grabe, I'm so proud of you na manage jud nimo ang imuhang ang imuhang mga anak. How about your How about your love life? Unsa ang kalahian sa OFW pa ka og karon na naa na ka sa inyong balay na nagtrabaho? Ang presence gyud sa isa't isa, naa Oh, gyud. So mas the more na mas closer kay siyempre sa una puro lang ka sa video, mm, magstorya, puro lang mo naka-online. At least karon physically present na ka. So mo mm, lagi na pag wala mi trabaho, nglaag. kumbaga naga-build me og new memories kaming tanan. Kay Di tungod ba? sa years na wala akong presence. Nag-cope up na mo Although for yearly, oo, although yearly man ko nagauli, bakasyon, mm, pero siyempre ang imong presensya na for how many years na wala ka, nanagko sila ba, nanagko ang mga bata na mm, wala ka. bitaw. Pero kana lang, more on online lang, sige call, video Mm, call. Good thing lang kay nanay video call, makitaan gud nimo sila. Pero mm, karon, at least karon, physical, mas ano, mas kanang happy ang tibuok pamilya. bitaw. Grabe Mm. jud kayo ka dako jud kayo value ang virtual assistant especially sa mga OFW. Mao daghan jud kaayo ang mga gusto mag OFW ay gusto mag OFW na. Gusto mag VA na OFW because of the benefits of working at home. Hmm. Kanang Mm. unsay ma-advise nimo mi sa mga sa mga OFW na nagplan na uli sa balay muuli sa Pilipinas as virtual assistant. Unsay lang inyong ma-advise sa ilaha? Prepare lang gyud. Prepare imong sarili, Mm. gain more skills, learn, continuous learning so that Mm. pag settle down nimo sa Philippines, at least naa kay option to continue working or maningkamot gud ka kanang on how to kuan gani kanang mo generate na naa jud kay kuan it's either kung ready ka to go for a business kay lisod pud kay mag-business ba karon or Mm. padayon lang gyapon og trabaho. So ang imuha lang gyud is gain skills gud ka. Unya continue learning. Prepare gud imong sarili now. Once na muuli na ka, dapat na agad kay kanang kana ganing kuan kung unsay imong plan either mag-business ka or into kuan magkuan kana ang pinaka kuan gud gwapo is mag-VA gud ka. Mm. So unsaon man na mi kanang unsa naman jud uban no na dili jud sila para sa virtual assistant pero gusto sila mag virtual assistant. Ayun pa gani si ko ano sa comment section online ang mga OFW na daw karon dili na daw overseas Filipino workers, online Filipino workers na daw. Oo. Oh. Nice Kuan ka Sir lang MB. mag-ano, enroll sa mga courses na daghan kay courses na karon. So enroll para lang at least mag-gain og skills gyud. Mao lang gyud ang ano para makat-on.
Labi na tong kato mga walay computer experience. So magkuan gud ka kung unsa imong dapat i-learn na skills para gud mo kuan ka sa VA world. Mm. So dapat guys, naadjud ka ng kung mag-virtual assistant gani ka, dapat you are ready to invest, jud. So dapat naa kay equipment, naa ka tanan, Mm. and tapos dapat ka nang prepared ka before ka mag-jump or before ka magsugod og pagpang-apply, di ba? Oo. And also, YouTube is a very good help as well. Daghan kaayog Mm. mga learning solutions, no, na daghan kay Oo. mga portal to learn sa ikaw mi sa imuha kay course. Pero ako nag-learn jud ko sa YouTube. Nag-learn ko through doing some research sa Googles. Mm. Mm. Nag-follow ko og mga influencers. Naminaw ko Mm. sa stories. Actually karon mi until now I'm still learning kay ngano ako adyong gina-push ang akong kagalingon sa mga tao, sa mga kanabitong mga expert na sa ilahang mga tagsa-tagsa na industry. So ako adyong gina-push akong kagalingon. Though dili ko expert, dili ko coach, nag-appeal jud ko sa mga VA bootcamp kay Mm. that is an avenue for me to learn on and to absorb learnings from other people. Yeah. So Mm. advice dyan ako sa inyo ha guys. Kani si Mami, usa siya ka OFW, one of the reason why successful siya, padulungan na siya sa iyang success is because ni undergo siya sa process. And I encourage you, everyone, to undergo process. Upskill, self-learn, do some self-learnings, ayaw pagsalig, do some research. Kay, maora jud na ang imuhang kuan guys. Kay biskan paghatagan kag trabaho, di jud ka mulungtad anang trabaho kung wala jud kay kuan di na mo tabangan imong self, di ba? Do you agree on that, me? Yes, oo. Alright. So kinahanglan kung moadto ka og gera na gyud kay bala. Kabalo Tama. gyud ka. Na may uban good ka nang feel nila madala ra jud nila istorya. So dili jud na siya kuan guys. So kung Mm. masortian man gani mo na makalangpas mo sa level 1, sa level 2, level 3 onwards, maglisod na jud ka. Kay wala man kay Mm. bala, wala man kay armas, wala man kay you are Mm. not equipped, Oo. no, di ba? So, grabe mino kanang almost 1 hour na ta nagstorya and I have learned a lot from you. I am deeply inspired jud kanang giunsa nimo pag transition into OFW. Very rare ra kay ko makadungog og kanang mga stories na OFW sila ba din nagkuan sila. And usa pod, it's very important jud na naa jud support sa family. I really appreciate, palakpakan jud nako, saludo jud kayo ko sa imuhang bana og sa imuhang family me for supporting you kanang sa imuhang journey as a virtual assistant. Kabalo ko na naa pa jay mga nindot na opportunity sa imuha. And as what I've said earlier na kanang ang mga rejection siguro unstable ang imuhang employment karon or Mm. kanang di pa siguro ka wa pa siguro ka nahimutang sama sa imong gingon ba wa pa nimo nakita ang imong perfect one, pero I Mm. believe na kung magpadayon lang jud ta mga higala, kung magpadayon lang jud ta, makita jud nato ang atong perfect na client that will Mm. change our life. And Yeah. that will start sa imuha. Naara jud na sa imuha guys. Yes. Dili jud na siya sa kuha, dili na siya kay Mami Che, dili na siya sa mga coaches, biskan pagpila ka dollars ang imong gastuon para lang ma-learn kung wala kay willing o if you are not if you will not help yourself, wala jud. You will not No. succeed. So we still have a couple of minutes, Mino, kay we want to keep it as short as possible. And this time, I wanted you to inspire. Gusto na ko na storyahon ni mo mi ang imuhang siguro kaedad, siguro co-OFW nimo before or katong mga nagsisimula pa lang sa industry na depressed na or na down na discouraged na wala jud sila nakapadulungan diri sa industry. I wanted you to Mm. encourage them me kanang maybe use your personal story to inspire them and give them some tips and
say whatever you want to say to encourage them. Ang ako lang masulti sa mga aspiring virtual assistants nga naga-face og challenges and rejections. Kanilang pirmi i-remember na every great journey begins with perseverance. So dapat kuan gud ka, mag-persevere ka sa imong pagpang-apply, pag-upskill, and then kay ang rejection, as what I've said, rejection doesn't define your worth or potential. It's just redirection towards sa imong opportunity na kanang na nag-align good sa imong skills and values. Always remember that every no brings you closer to the right yes, and then use use each challenge as a chance to grow, refine your skills, enhance your portfolio, and build confidence in what you have to offer. Also, pod, keep your faith strong and trust that God has a purpose for your journey. As it says in Galatians 6:9, let us not grow weary of doing good, for in due season we will reap if we do not give up. So stay resilient, continue learning, and surround yourself with kanang mga supportive communities. Mo lang to ang ako ang maikuan. Thank you kaayo sa imuhang help pod kayo, Raf. Palakpak, grabe kayo imong words of encouragement mi ba, and nagsulod jud ka og Bible verse which is one of the most important to ani na journey or ani na kinabuhi. Regardless o usay mong pagtuo, we believe that there is God, no? And kanita ng mga butang, guys, kanang tanan ato ang gipanghisgutan mino, kanang this is just God's plan, gi-orchestrate jud niya tanan. And I believe that we have been used. Ikaw me, gigamit ang imong storya to inspire. Grabe, ako me, I've been a virtual assistant naman jud, no, mag 5 years naman jud ko na virtual assistant, pero na-inspire ko sa imong words me. Katong imong giingon ba na every no, sa to imong giingon me? Every no brings you closer to the right yes. Yes, power. Perfect kay kaana. Every no, i-post ko na. Every no, every no brings you closer to the right yes. To the right yes. Tama jud na siya, guys. Tama jud na siya. Kay ang mga failures nimo in the past, that really does not define you kanang na failure na ka, but instead that redirects you or brings you closer to the right yes. Mikuha kanang emphasize na ko ang the right, ang tama na yes. Jeremiah 29:11, for I know the plans I have for you, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you a hope and a future. Plano ni Lord na i-prosper ka. Plano ni Lord na i-harm ka. Instead, gusto niya na mag-succeed ka. So, we are so inspired. Grabe ka, inspired ko, may happy kay ko. And this is our first episode. Knowing the backstory of an ex-OFW na nag-virtual assistant, ma-inspire jud ta. Daghan jud tag ma-inspire ano, mami. And I'm so happy to have you as a guest. Hopefully ma-download nato ni siya and ma-share nato ni siya sa community and sa mga tao na need na mapapanawan ni. And do you have to naka i-promote me naka i-koan last words ana? Ako alang is koan. Thank you sa opportunity. Og thank you gyud sa imong mga advices sa tabang sa ko sa akong portfolio. Kana lang. Salamat gud kayo sa imong. Salamat pod kayo mi sa pagdawat sa invitation, no, na kanang nagkuan ra man unta ta, nagstoryahan ra man unta ta, then here we are right now nag-podcast na ta, and I believe jud na naa jud mga na-inspire ani and magpadayon jud sila. Gibuhat nato ni guys, not just for clout. Wala jud nako ni siya gibuhat, guys, for clout. I just kanang murag ni balik lang jud ko sa akong reason nganong nagsugod ko, and that is to inspire the rookies, the beginners,
katong mga nagsisimula pa lang. And Mm. this is kanime part ka sa pag-inspire, sa pagtabang sa mga rookies katulad na which is kanang at some point rookies pud ta. So once again guys, thank you so much. Please don't hesitate to like, share, follow ani na video, follow ta sa page nato sa VA Rookies PH para daghan pa jud tag ma-reach na mga kuan. And kuan ninyo kanang if you wanted to share your stories, please email us at varookiesph@gmail.com para ato ang mastoryahan ang imong story. So once again, me, it's already 8 p.m. na. Sakto jud ta na natanong jud ta sa time. Yeah. Nagi-orchestrate jud tanan ni Lord. Thank you so much for your time. May God bless you. May the Lord bless you and keep you. The Lord will make his face shine upon you and be gracious unto you. And the Lord will turn his face towards you and give you peace now and forever. God bless you, me. Thank you so much sa imong kinabuhi. Padayon, laban lang ta. Thank you. Thank you. All right, thank you so much. All right. So thank you kayo guys sa pagtan-aw and God bless you all. Salamat kaayo na inyo jud kong gisuportaan sa akong first episode sa VA sa Rookie Podcast. And this will never be the last episode kay next this coming Thursday naa na pud tay makahinabi na taga Luzon. Ang iyang story guys, grabe jud kaayo ka dramatic ang iyang story. Na storya na nako siya, nakaila na nako ni siya early 2014. Grabe kayong gipagdaanan ana namatyan pa siya og bana but wa Japon siya nigundang. So I'm so excited no to interview that person. And I'm really hoping na ubanan Japon ko ninyo this coming Thursday sa ato ang next episode sa Rookie Podcast. So once again, this is your host, Rafael of VA Rookies. Padayon lang ta. To God be all the glory.